Hallelujah, 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 hallelujah. Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos, purihin ang manunubos. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling napakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinaguriang kambal, Natanael na taga-Kana, Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at 2 alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako." Sasama kami, wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka, subalit walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pangpang, subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, "Mga anak, mayroon ba kayong huli?" "Wala po," tugon nila. "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makahuhuli kayo," sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng isda. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, "Ang Panginoon iyon." Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya'y nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pangpang, sakay ng munting bangka. Hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pangpang, mga 90 metro lamang. Pag-aho nila sa pangpang ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. "Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo," sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pangpang ang lambat na puno ng malalaking isda, 153 lahat. Hindi napunit ang lambat kahit gaano karami ang isda. "Halik kayo at mag-almusal tayo," sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila, gayon din ang isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad, pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo ang lahat. Happy Easter po sa inyong lahat. Sana muling nabuhay si Kristo sa inyo. Parang hindi naman. Bilang isang palatandaan na ang Panginoong muling nabuhay ay nasa inyo, no? Lagi po kayong masaya kahit maraming problema. Isa yan sa palatandaan. At isa pa sa palatandaan na tunay na kayo ay muling nabuhay kay Kristo, ay meron kayong kapayapaan sa inyong puso. Ito ang dinadala ng muling pagkabuhay ni Kristo. Kaya ito din ang assurance sa atin na hindi tayo matatakot, hindi tayo mag-aalala kahit sa harapan pa ng kamatayan. Bakit? Kasi ang Panginoon ay napagtagumpayan na ang kamatayan. Wala na itong kapangyarihan. No? Kaninang umaga po, nagmisa po ako sa isang bahay ng mga madre kung saan sila ay nag-aalaga ng mga matatanda. At alam nyo, yung matatanda doon, yung iba doon, pre-departure na. No? Alam mo yung pre-departure? Malapit na sila. No? Naaamoy na nila ang lupa. Biro lang. Makita mo sa kanila, no? Talagang in their old age. No? At sabi ko sa kanila,
ang buhay natin ay tulad ng eksperyensya ng mga apostol. No? Pagkatapos na sila ay ma-eksperyensahan, masaksihan ang muling pagkabuhay ni Kristo, no? Sila din ay bumalik sa dati nilang mga buhay. No? Parang tayo, no? Kahit na nasaksihan na natin, no? Kahit alam na natin na si Kristo ay muling nabuhay, hindi malayo na tayo din ay babalik sa dati nating buhay. Tama o tama? At paminsan, tayo din ay babalik sa dati nating kinamihas ng kasalanan. Kaya nga, binibigyan tayo ng paanyaya ng Diyos, no, na huwag matakot tumawag sa Kanya. Tingnan mo sa unang pagbasa, no, anong sinabi ni Simon Pedro sa mga Pariseo at mga matatanda ng bayan? Bakit kayo nagugulat? Bakit nyo't kami tinatanong kung kanino at bakit gumaling itong taong ito? Sinabi ng mga apostol, hindi sa pamamagitan namin, hindi sa kapangyarihan namin, kundi sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus. Wala nang iba. No? Kaya pag meron tayong problema sa harapan ng kawalan, sa harapan ng takot, sa harapan ng tukso ng demonyo sa atin, huwag tayong matakot tumawag sa pangalan ni Jesus. No? Sapagkat ang pangalan ni Jesus ay ang pangalan higit sa lahat ng pangalan sa mundo. Ang pangalan ni Jesus ay makapangyarihan. Paano ito binigyan ng kapangyarihan ng Diyos? No? Sapagkat siya, sabi nga sa Salmo Tugunan, ang bato na itinakwil ng mga... Sino nagtakwil? Ang mga... Nako, di nyo na alam. No? Sino nagtakwil? Ang tagatayo, no, supposed to be. Pero itinakwil nila, kaya itong bato na ito na walang iba kundi si Kristo, ay naging batong, anong bato? Ibang bato. Hindi yun na bato. No? Ibang bato, siya ay naging batong pano. Ayun, sumigaw. Batong panulugan. Kaya, magiging sigurado ang buhay natin pag tayo ay nasa batong ito. No? Tingnan natin sa tagpo dito sa Ebanghelyo. Ngayon, si San Pedro, pagkatapos na nasaksihan niya ang ginawa ng Diyos sa kanya. No? Alam naman natin si Simon Pedro ay hindi naman nanatiling tapat sa Panginoon. Di ba? Ilang beses siya pinagtaksilan ng Panginoon? 4. Sino sumigaw na 4? Hindi 3. 3 lang. Grabe kayo, sinubrahan nyo ng isa. Magagalit si Simon Pedro. 3 lang, 3 beses siya nagtaksil. No? Ikinatuwaan niya ang Panginoon ng 3 beses. Pero, despite the fact, no, kahit na hindi siya naging tapat sa Panginoon, naging tapat ang Panginoon sa Kanya. Ganon din sa atin. Kahit hindi tayo naging tapat sa Panginoon, pero siya ay nanatiling tapat sa atin. Tama o tama? Wala namang choices, Father. Puro tama. Naging tapat ang Diyos sa atin. Tingnan mo dito sa Ebanghelyo. Pagkatapos na nasaksihan ito at na-realize ni Simon Pedro, no, nagkamali siya. No? Naakala niya, kaya niyang dipensaan ang kanyang Panginoon. Yun pala, kaya niyang talikuran. No? Kaya nga sinasabi, no, ang mga taksil, hindi ang kaaway mo, kundi ang kaibigan mo. Kaya wag mong ibigay ang lahat. No? Kaya nga sabi sa Salmo, no, don't trust any man. Trust no man. Huwag kang magtiwala sa tao lang, kundi magtiwala ka sa Diyos. Kung magtitiwala ka sa Kanya, no, yung ibibigay mo tiwala sa tao, hindi lang tao, kundi tiwala mula sa Diyos. Na kahit anong gawin niya na pagtataksil, hindi ka masasaktan. Parang si Jesus, di ba? Kahit nagtaksil tayo, mananatili pa rin ang pag-ibig niya. No? Mananatili pa rin, ituturing mo siyang kaibigan kahit na taksil. No? Hindi mo sasabihin, taksil! Hindi ka tapat. No? Hindi mo sasabihin, no? Tulad ng Panginoon, kahit nagtaksil ang iyong kaibigan, mahal pa rin kita.
pinapatawad pa rin kita. Di ba? No? Ganyan ang pagmamahal ng Diyos at ganyan din ang inaasahan ng Diyos sa atin. No? Kaya kung talagang tunay na si Kristo ay muling nabuhay sa atin, yung puso natin, no, ay puso tulad ng Panginoon. Puno ng pagmamahal, puno ng pagpapatawad. Masaya, no? Payapa, no? Hindi nakakunot ang noo, no? Hindi yung parang Biyernes Santo pa rin kahit muling nabuhay na ang Panginoon. Kaya si Simon Pedro, no, nang ma-realize na ito, bumalik siya sa dati niyang buhay, mangingisda, no? Kaya sabi ni Simon Pedro, mangingisda ako, no? At na-miss din ng kanyang mga kasama, no, na mangingisda din. Sama kami sa iyo, ha? At anong sinabi sa ebanghelyo? Buong gabi silang nangisda, ha? Buong gabi sila nangisda. Pero anong nangyari? May nakuha ba? Wala. Meron? Ha? Sana all. Wala. No? Alam niyo po, hindi madali ang trabaho na ginawa ng mga ngisda. No? Usually sa gabi sila pumapalaot. Bakit? No? Pasos ka, Lawrence. Ha? Bakit sila sa gabi ang mangingisda pumapalaot? Bakit hindi sa umaga? No? Sige nga, kung mayroong makakasagot, no? Bibigyan ng 100 in 5 seconds. Ha? Wala. Bakit sa gabi? No? Kasi hindi natutulog ang isda. Ha? Hindi, natutulog din ang isda. Di lang pumipikit. Ha? Nakadilat na yung isa pero natutulog ang isda. Ha? No? Wala. Alam niyo po kung bakit sa gabi? Kasi, no, blind po ang isda pag gabi. Di ba, ang mangingisda, naglalagay sila ng isang ilaw. At ang isda, pupunta doon sa ilaw na yun. No? Doon sila, kaya madali silang hulihin. Kaya sa gabi, ang mangingisda, talaga pumapalaot. Bakit ko to alam? Kasi yung bahay namin doon sa probinsya, kalahati dagat, kalahati lupa. Ha? Paano nangyari yun, Father? Ganun kami kayaman. Pag malaki yung dagat, mayroon kaming instant swimming pool. Ha? O, pag nag-high tide, malaki yung tubig sa likod ng bahay namin, pwede na kaming tumalon. May swimming pool na kami. Ha? Kaya alam namin kasi yung mga kapitbahay namin, mangingisda. No? Kaya gabi pa lang, no, nagre-ready, umaga pa lang nagre-ready na sila. Pag gabi, umaalis na sila para pumalaot at mangisda. No? At sigurado yan kinabukasan, hindi yan zero. Meron talaga nahuhuli kahit papaano, kahit kaunti. No? Pero dito sa tagpo ng Ebanghelyo, ni isang isda, walang nahuli sila Simon Pedro. No? Nung dumating ang Panginoon, sabi ng Panginoon kay Simon Pedro, ihulog din niyo ang inyong lambat. Saan? Sa kaliwa o sa kanan? Alin, saan sinabi ni Jesus? Ha? Sa kanan. O sa kaliwa? Meron sa kaliwa. Sige nga. Sino sa kanan? Taas ang kamay. Ayan. Sino sa kaliwa? Taas ang kamay. O, ayun. Una yun sa kaliwa. Pangalawa sa kanan. Ha? Nung sinabi ng Panginoon, sa kanan, ihulog. Bakit sa kanan? Bakit hindi sa kaliwa? Ha? Ayan, bibigyan ng 200. O, tumaas na. Ha? Ang makakasagot, bakit sa kanan, hindi sa kaliwa ihuhulog yung lambat? Ha? Ha? Nandito si Jesus sa kaliwa. Ha? No? Sige, meron pang sagot, maliban sa nandito si Jesus sa kanan. Ha? Higher, Father, higher. Oh, gawin nating 300. Ha? Oh, patay. Ha? Bakit sa kanan, hindi sa kaliwa? No? Kasi usually, no, ang lambat ay tinatapo ng mangingisda sa kaliwa. Kasi nandito yung puwersa, nandito yung lakas. Kaya pag tinapon mo ang lambat sa kaliwa, malaki ang masasakop ng lambat, marami ang mahuhuli. No? Pag dito sa kanan, walang masyadong puwersa. Di ba? Usually right-handed tayo, iilan lang ang left-handed. Kaya pag tinapon mo dito sa kaliwa, kakaunti lang ang masasakop niya, posible na merong kaunti o walang isdang mahuhuli. Bakit sinabi ni Jesus sa kanan? No? Tanga ba si Jesus o hindi na siya marunong mangisda? No? O hindi siya marunong mangisda, karpintero kasi siya. No? Hindi mangisda si Jesus, karpintero siya. Pero merong rason kung bakit sinabi ni Jesus. Kasi, no, nais niya
na makita muli ng kanyang mga apostol na sa pamamagitan niya, pag nakikinig ang kanyang mga apostol sa kanyang sinasabi, walang magiging imposible. Nung tinapo nila sa kanan, anong nangyari? Madaming isda ang nahuli. No? Kaya sa pamamagitan kay Jesus, pwede tayong humiling at walang imposible sa Kanya. No? Kaya mga kapatid, kung tayo talaga ay muling nabuhay kay Jesus, no? Ano man ang mangyari, tawagin natin ang pangalan ni Jesus at si Jesus ay tutugon sa atin kung ang ating puso ay taos na humihiling sa Kanya at tunay na nakatuon sa Kanyang muling pagkabuhay, sapagkat ang kamatayan ay wala ng kapangyarihan pa. Kahit na anumang paghihirap ay wala ng kapangyarihan kay Jesus. Kaya tayo, no, inasahan ng Diyos, sa harapan ng kamatayan, sa harapan ng paghihirap, huwag tayong matakot, sapagkat meron tayong Panginoon na siyang magbibigay sa atin ng pag-asa na sa harapan nito ay pwedeng mabuhay tulad niya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.